Habang palakad-lakad ang mga bida sa isang kagubatan, itinuro ni Pikachu ang isang sanga at napagtanto ni Ash na ito rin ang sanga na nakita nila kanina. Nainis si Misty dahil paikot-ikot lang sila at pinagalitan si Ash dahil hindi nito alam ang daan. Sumagot si Ash na hahayaan niyang si Misty naman ang mamuno. Tumalikod si Misty at nag-isip, kaya tinukso siya ni Ash na pakibilisan dahil naghihintay sila. Sumigaw si Misty, kaya pinaghiwalay sila ni Brock dahil alam niyang walang nareresolba ang pagsisigawan. Biglang kumawala si Togepi sa mga kamay ni Misty at naglakad palayo. Sinundan nito ni na Pikachu at Ash, at nakakita sila ng isang kakaibang kumikinang na bagay sa lawa. Nakilala ni na Brock at Misty na isa itong Pokemon na agad namang tumalon palayo. Pinuntahan ito ni Ash pero nahulog siya sa bangin, kasama ni na Togepi, Pikachu, Brock, at Misty. Lumitaw si Jigglypuff at ganoon din ang ginawa nito. Naglakad-lakad ang Team Rocket sa hamog, pero nang mawala ito, tumakbo sila para mananghalian pero huminto rin. Nakakita sila ng malaking gusali at inisip na may pagkain sa loob, pero bigla silang tinakot ng isang kawan ng Fearow. Pumasok sila sa isang gusali at narinig ang isang lalaking nakatingin sa microscope na nagpapasalamat sa kanila sa pagpunta para tingnan ng Pokemon, sa pag-aakalang sila si Nurse Joy. Sumagot si Jessie na walang problema habang pinapagalitan si James dahil gusto niyang magpanggap para sa kanilang kapakanan. Sinabi ni Elle na dapat niyang tingnan si Totodile. Biglang sumigaw si Meowth kaya pinatahimik siya nina Jessie at James na nakita na kinagat pala ng isang Pokemon ang kanyang buntot. Gumamit ng water gun ang Pokemon sa mukha ni James. Sinabi ni Jessie na dadalhin niya ito sa center kaya nagpasalamat si Elm. Pagod na ang mga bida pero nakita na nila ang kanilang destinasyon, ang New Barktown. Inisip ni Misty na baka makita nila ang Pokemon na nakita nila sa gubat. Naisip ito ni Ash at narinig si Brock na binibigkas ang motto ng bayan, ang bayan kung saan umiihip ang hangin ng bagong simula. Ramdam na agad ni Ash ang pag-cheer ng mga tao para sa kanya sa league at punong-puno siya ng kumpiyansa. Nagulat si Misty kaya ipinaliwanag ni Brock na handa si Ash na lampasan ang anumang hadlang para makamit ang kanyang tadhana. Paalis na si Ash pero pinigilan siya ni Brock dahil kailangan muna niyang magparehistro para sa league. Nagtanong si Ash kung may bayad ang pagpaparehistro na ikinainis ni na Misty at Brock dahil hindi kailangan ng pera rito. Umalis sila at sinabi ni Misty na siguradong may Nurse Joy sa center na nagpapula naman sa mukha ni Brock. Sa center, hinanap ni Brock si Nurse Joy pero si Chansey ang lumitaw. Bumaba ang isang screen at lumitaw si Nurse Joy na sinasabing nasa lab siya ni Professor Elm at babalik siya ng 2:00 ng hapon. Nagulat sina Ash at Misty dahil 3:30 na. Maghihintay sana sina Ash at Misty pero sumigaw si Brock na kailangan nilang hanapin si Joy dahil baka nasa panganib ito. Pagdating sa lab, nakita ng grupo ang mga pulis sa paligid. Nakita ni Brock si Officer Jenny at balak diskartehan pero hinila siya ni Misty. Tinanong ni Ash si Jenny kung nasaan ang lab ni Professor Elm at sinabi nitong nasa tapat na sila nito. Sinabi ni Brock na may gulo at tumakbo sa loob kaya sumunod sina Ash at Misty. Pinapagalitan ni Joy si Elm dahil nawala si Totodile na ibibigay sana sa isang trainer. Humingi ng paumanhin si Elm pero hindi ito tinanggap ni Joy dahil dapat ay naging maingat siya. Lumapit si Brock para makipag-flirt pero pinigilan siya ni Misty. Magpapaliwanag sana si Ash kung bakit sila naroon pero pinatigil silang lahat ni Jenny dahil may investigasyon para sa ninakaw na Pokemon. Nakita nila si Cyndaquil na nagliliyab ang likod bagaman sinabi ni Elm na normal lang ito. Sinabi ni Elm na maaaring pumili ang trainer kina Totodile, Cyndaquil, o Chikorita, bagaman si Chikorita ay napili na ng ibang trainer habang si Totodile naman ay ninakaw. Naalala ni Ash na sa kanyang pinanggalingan ay maaari siyang pumili kina Charmander, Squirtle, o Bulbasaur pero si Pikachu ang pinili niya. Nakita ni Elm na galing siya sa Pallet Town na kinumpirma ni Ash dahil si Oak ang nagbigay kay Pikachu. Sinabi ni Ash na narito sila para magparehistro sa league. Tinanong ni Brock si Elm kung kilala niya si Oak na masayang kinumpirma ni Elm dahil naging estudyante siya nito. Habang nagkukwento si Elm kay Brock, nakikipaglaro si Misty kay Cyndaquil. Inamin ni Joy na kahit mainitin ang ulo ni Elm, mabuting propesor siya na nagpapalaki ng magagandang Pokemon. Narinig nilang sinabi ni Elm na kaaway niya si Oak dahil nakabase ang kanyang pag-aaral sa kakayahan ng Pokemon kaysa sa pananaliksik ni Oak tungkol sa relasyon ng Pokemon at tao. Sinabi ni Ash kay Joy na narito siya para magparehistro, bagaman inamin ni Nurse Joy na nawala sa isip niya ang oras. Naawa si Misty sa trainer na dapat ay pipili ng una niyang Pokemon. Naalala ni Ash na sobrang excited siya kaya hindi siya nakatulog noong gabi bago ang pagpili kaya nahuli siya. Mapangasar na tinanong ni Misty si Ash na kaya ba natulog ka hanggang 4:00 kinabukasan? Gayunpaman, sumang-ayon sina Ash at Misty na tumulong sa paghuli sa magnanakaw. Dumating ang isang pulis at nagpakita ng mga bakas ng paa. Tumatakas ang Team Rocket habang nakakagat si Totodile sa buhok ni Jessie.
Sinundan ni na Growlithe at Pikachu ang mga magnanakaw habang sumunod naman ang grupo sa kanila. Naiinis si Jessie dahil ayaw bumitaw ng Pokemon pero sinabihan siya ni na James at Meowth na isipin na lang na isa itong hair extension. Dahil may Pokemon silang nakuha, tatawag sana si Meowth sa boss pero sinarahan siya ng pinto ng phone booth ni Jessie, nagalit na sinabi na kukunin lang niya ang credit gaya ng dati. Sinabi ni Jessie na siya ang dapat tumawag dahil nakakabit ang Pokemon sa buhok niya. Habang nagtatalo sina Jessie at Meowth kung sino ang tatawag, pumasok si James sa phone booth at naghulog ng barya pero nakalimutan ang area code ng boss kaya nadamay sa away. Maya-maya, nakita nilang nahanap na sila ng mga bida. Aarestuhin na sila ni Jenny pero tumanggi silang magpaaresto at sa halip ay binanggit lang ang kanilang moto. Sinabi ni Ash na may trainer na naghihintay kay Totodile at tinanong kung hindi ba sila inuusig ng kanilang konsensya. Sinabi ng Team Rocket na hindi at sinubukang tumakas. Inilabas ni Ash si Bulbasaur na gumamit ng Vine Whip para patirin ng Team Rocket. Inilabas ni James si Weezing na binalot ang paligid ng smoke screen. Inilabas ni Ash si Charizard na hinipa ng usok gamit ang kanyang mga pakpak. Hinila ni Bulbasaur si Totodile hanggang sa bumitaw ito sa buhok ni Jessie. Nang mag-alala si Jessie sa nasira niyang buhok, kinalmot siya ni Meowth at nagsimula silang mag-away. Inutusan ni Jenny si Growlithe na hulihin ang mga magnanakaw pero inutusan ni James si Weezing na bulagin ito gamit ang sludge. Inilabas ni James si Victreebel pero isinubo siya nito. Inilabas ni Jessie si Lickitung pero itinulak lang ito ng Squirtle ni Ash gamit ang water gun. Inilabas na rin ni Jessie si Arbok at inutusan ng lahat ng kanilang mga Pokemon na umatake, pero napatalsik lang ito ng kombinasyon ng Thunderbolt ni Pikachu, Flamethrower ni Charizard, Razor Leaf ni Bulbasaur, at Water Gun ni Squirtle. Pagkatapos nun ay sunod namang pinatalsik ni Totodile ang Team Rocket gamit ang Water Gun. Team Rocket's mess things up! Masaya ang grupo sa matagumpay na pagbawi kay Totodile pero dismayado si Jenny na hindi niya naaresto ang Team Rocket. Nakipag-flirt si Brock kay Jenny at hinila palayo ni Misty. Nagpasalamat si Jenny kay Ash sa pagbawi kay Totodile na makukuha na ng trainer, habang masaya naman si Ash na makakapagparehistro na siya sa league. Kinontak ni Ash si Oak at sinabing hindi pa siya nakakapagparehistro pero ipinakita si Elm na kanyang kasamahan. Dahil dito, naupo na lang ang mga bida sa bench dahil sa haba ng diskusyon ni Oak at Elm. Naglakad palayo si Totodile pero nakuha siya ni Joy. Dahil abala pa si Elm, nirehistro na muna ni Joy si Ash para sa league. Pagkatapos isaksak ang Pokédex sa slot at makitang maayos ang lahat, winelcome na ni Joy si Ash sa league. Binigyan niya si Ash ng guidebook pero si Brock ang kumuha nito. Tinanong ni Misty kung ilang badge ang kailangan para makasali sa league at sinabi ni Joy na kailangan ng 8 badge at mas magandang magsimula sila sa Violet City. Sinabi ni Ash na dapat nang mag-ingat si Gary dahil dumating na siya para humabol. Sa paglubog ng araw, umalis na ang mga bida. Nagpasalamat sina Joy, Jenny, at Elm at kumaway bilang pagpapaalam, habang nararamdaman ni Elm na magkakaroon din ng matinding ugnayan si Totodile at ang bagong trainer nito gaya ni na Ash at Pikachu. Habang papaalis ang mga bida, sumunod si Jigglypuff sa kanila. Habang nagbibigay ng komento ang mga bida sa mga bagong Pokemon na nakita nila sa lab, nakakita sila ng isang batang babae na sinasanay ang kanyang Chikorita. Natutuwa sila na makita ito, at inisip ni Brock na ito marahil ang Pokemon mula sa lab ni Elm na pinili ng bata. Nakakita sila ng isang Rattata na gustong labanan ng bata. Sinubukang itakal ng Chikorita ang Rattata ngunit sumablay ito. Sinubukan muli ng Chikorita at sa pagkakataong ito ay nagtagumpay na ito. Ibinato ng bata ang kanyang Pokeball at nahuli ang Rattata. Tuwang-tuwa ang bata at kumanta pa ng isang anthem. Nagulat ang mga bida na makita siyang ganoon kasigla. Nang ibalik niya ang Chikorita, nakita niya ang mga bida at tumakbo palapit sa kanila. Nabigla ang mga bida, ngunit pinuri niya ang Pikachu ni Ash. Gusto niyang magpakuryente kay Pikachu, at sinubukan siyang pigilan ni Ash kaya pareho silang nakuryente. Nang maglaon, nagpakilala ang batang babae bilang si Casey, isang Pokemon trainer at fan ng baseball. Tinanong ni Brock kung nakuha niya si Chikorita kay Professor Elm, at kinumpirma niya ito. Inamin niya na gusto niya si Pikachu o kahit anong dilaw na Pokemon na may mga guhit. Gusto niya ang mga ito dahil ang kanyang pamilya ay taga-suporta ng Electabuzz baseball team. Nagtanong si Ash kung sila ba ang nasa huling pwesto. Naniniwala si Casey na mag-iiba ang takbo ng season na ito, pero inisip ni Ash na matatalo lang sila ng Team Magikarp o Team Starmie. Naniniwala si Casey na magagaling naman lalaro ang mga miyembro ng Electabuzz team, pero iniisip ni Ash na kahit ang isang itlog ay hindi nila kayang talunin. Sinabi pa ni Ash na mas magagaling pa sa kanila mag-swing ang mga naglalaro sa palaruan. Sobrang nagalit si Casey sa pahayag na iyon at hinamon si Ash sa isang labanan. Tumanggi si Ash dahil mas marami siyang karanasan at si Casey ay baguhan pa lamang.
Sinabi ni Casey na wala siyang pake at tinawag si Ash na walang alam sa Pokemon at baseball, kaya tinanggap ni Ash ang hamon. Sinabi ni Misty na si Casey ay katulad ni Ash na matigas ang ulo at mainitin ang ulo. Sinabi ni Casey na ito ay isang 3-on-3 na labanan, bagaman kampante si Ash na hindi niya kakailanganin ng tatlo. Binalaan siya ni Brock na wag itong maliitin, habang sinabihan naman siya ni Misty na bilisan dahil pupunta pa sila sa Violet City. Inilabas ni Casey ang isang PG, kaya naalala ni Ash noong gusto rin niyang makahuli ng PG. Sinabihan siya ni Casey na wag nang magdaldal, kaya inilabas na ni Ash si Charizard na ikinagulat ni na Brock at Misty. Gumamit si PG ng quick attack ngunit bumangga lang ito kay Charizard, na tinalo naman ito gamit ang hangin sa ilong. Ibinalik siya ni Casey at inilabas si Rattata. Umatake si Rattata gamit ang tackle ngunit binangga lang ito ng tiyan ni Charizard at natalo. Sinabi ni Ash na sumuko na siya, pero ayaw ni Casey dahil sa turo ng kanyang lolo. Inilabas ni Casey si Chikorita na gumamit ng Vine Whip sa leeg ni Charizard. Gayunpaman, gumanti si Charizard ng flamethrower na naging dahilan para masunog ang dahon ni Chikorita at magpaikot-ikot ito hanggang mawala ng malay. Nalungkot si Casey at ibinalik si Chikorita. Sinabi sa kanya ni na Brock at Misty na maganda ang pinakita niya at ginawa niya ang kanyang makakaya. Nag-alok si Ash na makipagkamay, pero tumakbo palayo si Casey. Umiyak si Casey at inisip kung paano niya haharapin ang kanyang mga magulang pagkatapos matalo. Naalala niya ang suporta ng kanyang ama at lolo noong araw na umalis siya. Nanumbalik ang kanyang determinasyon at gusto niyang magsanay ng kasing tindi ng mga manlalaro ng Electabuzz. Biglang lumitaw ang Team Rocket na nakasuot ng baseball outfit at nagpanggap na taga-suporta rin ng kanyang team. Nagsinungaling ang Team Rocket kay Casey at sinabing nandaya si Ash dahil nilabag nito ang batas na bawal gumamit ng Charizard laban sa mga baguhan. Labis na ikinagalit ni Casey ang mga salitang ito. Pinayuhan ng Team Rocket ang nagalit na si Casey na muling hamunin si Ash at talunin ito para sa kapakanan ng mga trainer na dinaya nito. Sa baseball stadium, muling hinamon ni Casey si Ash. Sinuportahan siya ni Brock at Misty dahil sa pagkakataong ito ay siya ang dehadong lumalaban. Inilabas ni Casey si Chikorita at si Pikachu naman ang ipinadala ni Ash para lumaban. Gumamit si Chikorita ng sweet scent na naging dahilan para mawala sa focus sina Ash at Pikachu. Inatake ni Chikorita ng tackle si Pikachu at tinamaan ito. Binabalak ng Team Rocket na kunin ang mga Pokemon kapag pagod na ang mga ito. Gumamit si Meowth ng robot cheering squad na nagpakawala ng mga lobo para mas palakasin pa ang loob ni Casey. Inilihis ni Chikorita ang Thunderbolt ni Pikachu gamit ang kanyang dahon. Inatake muli ni Chikorita ng tackle si Pikachu. Biglang may lumitaw na isang makina na may baseball bat at inakala ni Casey na pakana ito ni Ash para makapangdaya. Hinampas ng makina sina Pikachu at Chikorita patungo sa Team Rocket. Lumabas ang Team Rocket at binanggit ang kanilang motto. Sinabi ni Ash kay Casey na sila ang Team Rocket at sobrang nainis si Casey dahil nauto siya ng mga ito. Inutusan sila ni Ash na ibalik ang mga Pokemon pero gumamit ang Team Rocket ng mga pitching machine. Tinamaan ng bola si Casey at agad na sumuko pero sinabi sa kanya ni Ash na ang Pokemon battle ay parang baseball, kailangang ibalik ang anumang ibato sa iyo, pagkatapos ay tinamaan ito ng bola sa mukha. Matagumpay na ibinalik ni Casey ang mga bola gamit ang kanyang baseball bat. Inilabas ni Ash sina Squirtle at Bulbasaur, habang inilabas naman ni Casey ang kanyang PG at Rattata. Ibinalik ng mga Pokemon ang mga baseball patungo sa Team Rocket, at inatake naman ni Rattata at PG ng tackle si James para mabitawan nito sina Pikachu at Chikorita. Gumamit si Chikorita ng Razor Leaf habang kinuryente naman sila ni Pikachu gamit ang Thunderbolt. Sa huli, pinatalsik ni na Pikachu at Chikorita ang Team Rocket gamit ang tackle attack. Nag-high five sina Pikachu at Chikorita, Ash at Casey. Nagpasalamat si Casey kay Ash sa pagtanggap sa kanyang paumanhin. Inamin ni Ash na nauto rin siya ng Team Rocket noong siya ay baguhan pa lamang. Umaasa si Casey na magkakaroon siya ng team ng mga dilaw na Pokemon na kasing lakas ni Pikachu. Masayang nagpaalam si Casey sa grupo. Naisip ni Brock na magiging kawili-wiling dalaga si Casey at inisip kung meron kaya itong nakatatandang kapatid na babae. Inaasahan naman ni Ash na muli itong makita dahil sa panahon na iyon ay siguradong hindi na ito isang baguhan, kundi isa ng ganap na pro.